na hindi naman si Quiboloy yung totoong hinahanap ng mga pulis na yan, no? Kasi alam naman ng pulis na wala naman talaga si Pastor Quiboloy diyan. Ang totoong hinahanap ay yung tagong yaman daw ni Pastor Quiboloy, yung mga gold bars. Yun ang hinahanap nila. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Falenco at itong si Atty. Harry Roque. Hindi lamang panggagambala, karahasan ang ginagawa ng mga kapulisan dito sa KOJC compound mga kababayan, kundi nagtatanim ebidensya na rin di umano ang mga ito upang pagmukhang masama ang Kingdom of Jesus Christ. Naku naman po, na pati itong chaperon o helicopter ng Kingdom of Jesus Christ at ang mga ginto na nasabing lugar pinag-iinteresan di umano ng mga PNP, lalo na itong si Torre. Hay nako, tama nga ang winiwika ng taong bayan na kaya ganyan kagusto itong si Torre at ang mga kapulisan na i-take over itong compound dahil nga sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, patuloy pa nga ang paggrami ng mga ibinababang kapulisan. Tama nga dapat palitan na nga itong PNP at makialam na ang AFP sa gulong ito nang wala nang masaktan pa at hindi na lumubha pa ang sitwasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Tayo ay merong pakialam dahil baka ang ating karapatan na ang susunod na balabag. Bukod pa dyan, talaga naman pong merong garantiya sa Bill of Rights ang Estado. So lahat po tayo ay offended party kapag linabag nila yan, garantyang yan. Dahil nga yung garantyang yan ay hindi lang naman sa KOJC, garantiya yan sa buong sambayan ng Pilipino. So yung mga nag-iisip na wala silang pakialam sa KOJC, mali po kayo dyan. Dahil ang KOJC na dinigawan ng mga politiko pag panahon ng eleksyon, ganyan kaimportante po sila. Wala po talagang politiko, walang presidente na nanalo itong mga kasaysayan natin na hindi po nagmano dyan sa KOJC sa panahon ng eleksyon. Kung ganyan ka-influential pong simbahan, lantaran na lalabagin ang kanilang karapatan, lalo na po yung mga ordinaryong mamamayan. Sino tayo para umasa na re-respetuhin ng Estado ang ating mga karapatan. So gising mga taong bayan, laban po ito ng sambayan ng Pilipino, hindi lang po laban ng KOJC. Nagkataon lang po na ang naging biktima ngayon ay isang simbahan. Pero sila po ay Pilipino muna. So ang pinag-uusapan po sa KOJC, ang mga nalalabag na karapatan ng kapwa Pilipino na nagkataon na merong pananampalataya. Yes, talagang ang feeling ko ngayon Attorney Harry, na parang binasa ko na, nagbasa na ulit, nag-review na ulit ako ng aking batas. Wala akong makitang justification talaga dito sa ginagawa ng pulis ngayon. Talagang malinaw ito na yung parang tiniterrorize na talaga nila itong mga taga-KOJC. At maalala ko nga yung isang pari dito sa Cebu, si Father Ubod, na sinasabi niya yung nangyayari dyan sa KOJC ay posibleng mangyari din yan sa Katoliko, Papayag ba tayo na hindi na daw makapagmisa dahil pinipigilan ng mga pulis, may nakabantay na mga pulis nagbabarikada sa harapan, sa likod, sa lahat ng entrance ng simbahan Katoliko? Papayag ba ang mga Katolikong faithful? Of course hindi, di ba? So hindi lang ito, tama ka Attorney Harry, na ito ay hindi ito isolated na laban ng mga taga-KOJC, kundi ito ay laban talaga ng lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa bayan at nagpamahal sa ating kalayaan, at nagpamahal sa ating karapatang pangtao. Dahil kapag hindi natin ito labanan, ay talaga, tiyak ko, sinasabi na nga ng karamihan, lalo na si Atty. Harry dito, na posible maraming dahilan at yung 100% na mangyayari ito sa atin na mga ordinaryong Pilipino. So habang hindi pa nangyayari, nasa huli yung pagsisisi nga, habang hindi pa
nangyayari sa atin. Pipigilan na natin ito. Sabi nga ni Atty. Harry, gising, no? Gising. Kailangan ipakita na natin yung ating galit, yung ating pagkainis dito sa ginagawa ngayon ng ating kapulisan dito. At ito na rin ang tamang pagkakataon, no? Upang ihayag ng sambayang Pilipino ang kanilang mga hinanakit sa gobyerno. Dito sa Davao City. At alam mo, mas nakakabahala pa ngayon, mukhang bukod pa dun sa paglalabag ng karapatan ng mga kapwa Pilipino natin na kabilang ng KOJC, abay mukhang magpa-plant pa sila ngayon ng evidence. May mga balita na may mga kabataan, may mga manggagawa na pinasusuot ng uniforme ng pulis para makapasok at di umano sila ay gumagawa ng bunker kung saan ilalagay nila ang ilang mga kabataan para sabihin na ito ay victim ng human smuggling. Para nga maging dahilan. Alam nyo kung bakit nila ginagawa yan? Kasi pag nagkaroon ng human smuggling, yung lugar kung saan pinaglalaan ng human smuggling, pwedeng ma-forfeit sa gobyerno. So makikita niyo na kapag sila po ay nag-imbento ng ebidensya at gumawa ng ganyang bunker para di umano ay mapatunayan na nag-human smuggling ang KOJC, ma-forfeit yung property. So makikita mo na talagang meron silang interest doon sa propiedad ng KOJC na talaga namang pinaganda kasi ito ay sagrado sa mga nananampalataya sa KOJC. At ngayon, dahil pinagkakainteresa ng ilang mga puwersa yung lugar na yan, sa pilitan nilang kukunin yan sa pamamagitan ng paggagawa ng mga fabricated evidence na human smuggling. No? Saan ka kasi nakakita talaga, this is first for the books, Panyero. No? Talagang bilang isang abogado, napakahirap tanggapin. Warrant of arrest, nagresulta sa occupation at matakin mo, yung occupation nila nakuha pa nilang gawin na pamamaraan para gumawa ng aktual na bunker para doon ilalagay yung mga menor de edad na di umano ay biktima ng human smuggling para lang makuha yung propiedad nung KOJC at para siguro maaresto pa yung mga ibang mga namumuno ng KOJC para tuluyan ng mapilay itong KOJC. No? Now, bakit po may pakialam kayo, ordinaryong mamamayan? Kung sa KOJC nga na minamanuhan ng mga politiko, kaya nilang mag-fabricate ng evidence, lalong-lalo na sa ordinaryong mga mamamayan. Ay naku, napakalaki po ng property, no? O pwede magtanim bala, magtanim bomba, at ngayon, tanim biktima ng human smuggling. So yan ngayon ang talagang favorite ng administrasyon, no? Imbis na tanggapin ang katotohanan na talagang sila po ay nag-engage sa isang political persecution, abay ginagamit nila human smuggling. Yan din po yung kaso na nais nilang isang pasake na walang kaebidensya na qualified human smuggling pa, no? So, hindi ko maintindihan talaga kung bakit ganito na nangyari sa ating pamahalaan. At meron nga akong na subaybayan din na attorney na yung sinasabi nga nila na merong kinuha yung DSWD na victim din ng human trafficking, di ba? Na yung pala hindi totoo naman. So ngayon, gumagawa na sila ng fake na mga biktima. Uso ngayon ang fake victims ng human smuggling at yun ang paborito nilang ipeke. Talaga, oo. At hindi naman to balido or hindi naman confirmed, pero malakas talaga yung ugong-ugong. Kahit sa mga kapitbahay ko rito, no? Dito sa Argao, Cebu, sinasabi nila na hindi naman si Quibolo yung totoong hinahanap ng mga pulis na yan, no? Kasi alam naman ng pulis na wala naman talaga si Pastor Quiboloy dyan. Ang totoong hinahanap ay yung tagong yaman daw ni Pastor Quiboloy, yung mga gold bars. Yun ang hinahanap nila. Ang nila ay mga ginunto ang puso ng mga na tumitibok pa para sa sambayanang Pilipino, no? Pero yung nakakaabala, yung tanim ebidensya para makuha ang property at para mapakulong pa yung ibang mga workers ng. Grabe naman yan, no? Na tanim ebidensya. Totoo yung sinabi mo, Atty. Harry Roque, kaya ganyan sila kasugid na i-take over ang compound para makuha nga ang property ng Kingdom of Jesus Christ at kanilang ire-report to sa mga kano nang mabigyang reward itong si Tory. Hay nako. Ang KOJC. So ito, attorney, dapat maging mainit na usapin ito sa IBP, ano? IBP National.
nakakagulat din ang katahimikan ng IBP kasi kung ikay abogado, hindi mo talaga matatanggap ang mga pangyayari ngayon dyan sa Davao. At nagtataka ako bakit tahimik na tahimik ang IBP, no? Actually pati sa kaso ko na naging abogado, no, sabihin mo ng abogado tapos ngayon ay pinagbibintangan nakasapi sa krimen na walang ebidensya, dapat nagsasalita rin ang ating IBP. Lalo na sa ganito na hindi lang mali ang proseso sa pag-serve ng warrant of arrest, kung hindi meron pang writ of temporary protection na parang binabaliwala. Wag natin kalimutan. Nag-issue ng writ of temporary protection alinsunod sa writ of amparo ang hukuman ng Davao at nagkaroon pa ng reiteration and clarification na hindi talaga dapat gumawa na kahit anong mga bagay-bagay na lalabag sa karapatan na maging secure yung mga nananampalataya dyan sa KOJC. Tama, dapat yung may tayong mga concerned na abogado, attorney, manawagan din tayo sa ating mga kapwa abogado diyan sa IBP National, di ba? Na kailangan magkaroon na talaga sila ng statement, no? Ang alam ko yung IBP Davao meron, di ba? Pero iba pa rin kapag IBP National kasi boses yun nga. Oo, ano yun, national level yun. Lahat na ng abogado at yung ating national president ay kinakatawan niya yung lahat ng abogado sa Pilipinas, di ba? Well, anyway, ako po yung magbabalik ha. Meron lang mga importanteng mga mensahe na kailangan kong sagutin. Hindi pa po ako magpapaalam, babalik lang po ako at meron lang po ako mga mensahe na sasagutin. Attorney, alright, balikan ka namin, Attorney Harry, kay Attorney Filongco. Sir, may mga nagtatanong kung ano yung possible na parusa o kakaharapin na consequences nitong mga pulis, mga bagong pulis na sumusunod sa maling utos. Well, ang dami, no? Pwede kasing masampahan ng, lalo na yan, una-una, administrative cases, no? Na ang punishment yan ay posibleng pagkaalis sa kanilang pagkapulis, no? Matanggal sila. Then posible din yung criminal cases, no? Paglabag doon sa karapatang pangtao, yung nakita natin na may mga sinasaktan yung mga pulis, no? At yung pagsira diyan sa properties, no, ng KOJC. At pwede rin yung civil case, no, mga damages, no. Daming pwedeng ipapile. At alam ko ang chief legal ng Davao, ng KOJC diyan sa Davao, si Attorney Torion, ay marami na inahandang kaso na isasampa diyan sa mga abusadong pulis, no. At even yung siyempre yung taga DILG, no, pwedeng isama diyan. Of course, yung ating presidente dahil mayroon ngang immunity from suit, 'di ba? So baka hindi pa pwedeng isama, pero after sa kanyang termino pwede nang pailan niya ng karami-raming kaso. Opo, kasi nga Naku sinasabi po, ng mga Marcos, yari ka sinasabi ng maraming mamamayang Pilipino, may eksperto, nakikita na natin na labag na sa batas itong ginagawa nila, pero wala pang naninindigan na kahit yung mga tauhan, although alam natin kasi may talagang sumusunod lang talaga sila sa utos, pero kapag ang utos ay naalaman mo na bilang isang pulis, discretion mo na yon, na pag nalaman mo na ito may utos na ang korte, tapos parang mali na itong ginagawa namin, dapat tumayo na yung mga pulis, dahil kapag hindi, talagang siguradong kakasuhan, haharap ng rami-raming kaso, kahit hindi na siya pulis, ay magpapatuloy pa ang kaso na yan. Kasi pag ang order ay illegal na, ikaw bilang isang matinong tauhan ng pulisya ay justified ka na hindi gawin yung illegal, 'di ba? Kasi illegal Bakit mo gagawin yung illegal? Alam mo naman bilang pulis, ano yung legal at yung illegal, no? Yung dyan, karamihan sa mga pulis na yan, graduate ng criminology. Ang iba pa dyan, meron ding mga abogado na pulis, di ba? So, alam mo,
talagang justified ka na wag mong gawin yung mga illegal na order, no? Kaya lang ako, Jade, na nakikipagsimpatiya din ako diyan sa mga bagong mga pulis, no? Na una yung wala mga ano yun mga low ranking officer, di ba? Police officer. Tapos takot na mawalan sila ng trabaho, di ba? Kaya nga sunod-sunod lang din sila doon sa ano yung pinag-uutos. At may nakita pa nga ako diyan na mga footages, no, na parang mismo yung kapwa pulis ay pinapalo nila yung kanilang mga pulis. Na ba ganun? Grabe yun. Talagang sabi nga ni Attorney Harry, ito ay for the books talaga. Itong nangyayari sa KOGC, no? Mm-hmm. Ang sinasabi din kasi ng mga pulis, may natatanggap lang tayong mga impormasyon din na nagagawa, napipilitan silang gumawa ng ganito, kahit illegal na, nalalaman nila, dahil tinatakot sila ng kanilang mga leader, nakakasuhan din. Ayun, tinatakot na pailan kayo ng administrative case, di ba? Insubordination. At matatanggal kayo sa trabaho. Siyempre, ay yung bagitong pulis na yun lang ang source of income, takot din na mawala ng pagkakitaan at posible pag wala na siyang trabaho ay magugutom yung kanyang pamilya. So yun yung yung consideration o yung ginagawang takot diyan, no? Panakot ng mga kanilang mga superiors sa mga ultimong pulis, no? At nakakabahala, nakakatakot talaga itong sitwasyon na nangyayari ngayon diyan sa Davao City. Pero alin ho ba mas mabigat, attorney, yung kasong kakaharapin mo dahil sa hindi pagsunod doon sa leader mo, sa utos ng leader mo, o itong kaso na kung saan illegal nang ang ginagawa, marami ang naaping mga Pilipino? Well, talagang kung ako ang pulis, ang aking maramdaman diyan ay mas malaki yung kasalanan ko dahil ang ginagawa ko ay illegal at hindi lamang sa isang tao o ginagawa yung illegal, kundi karamihan ng mga KOJC members at may epekto yan sa taong bayan.